Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat, sa totoo lang lang. Okay, magandang it's 5:12 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, Ricky Rivera. O nagsampa na po o nagrekomenda na po ang National Bureau of Investigation ng pagsasampa ng criminal charge ng malversation. Dito po, kumbaga additional po ito ng mga senador at isang congressman. No? Ito pong malversation na to ay isinampalaban kay Chis Escudero, yung dati nating Senate President, at ang dating senador ngayon, mayora na ng Makati, si Nancy Binay, at si Date Representative Martin Romualdez. No? Ito po ay ang nasabing rekomendasyon po ay batay po sa testimonya kani-kanina lamang nitong si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, no? Na kung saan ay sinasabi niya sa harap po ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan naman ni Senador Ping Lacson na umabot po sa mahigit 160 million yung kickback dito po ni Escudero, samantalang si Binay naman po ay naka 37 million sa mga kickback. Yan ang medyo malinaw. Gayun din naman, ay kakasuhan din ito si Bernardo ng DOJ sa krimeng indirect bribery at malversation charges din. So, recommendatory pa lang ho ito at magkakaroon pa ng tinatawag na case build-up. At posible anya na maaaring plunder ang ikaso dito po kay dating Senate President Chis Escudero at kay Nancy Binay. At sasangay naman kay dito po sa dalawa ay pinabubulaanan naman po daw nila ang nasabing charge. Pero ito na po yung kay Bernardo, kung matatandaan po ninyo dito sa current PH, matagal na po namin binanggit itong pangalan na ito, si Undersecretary Roberto Bernardo, sapagkat nakuha po na ang aming mga sources dito po sa currentph.com na ito po ang siyang naging pasimuno doon sa pag-delay down ng sindikato dito po sa DPWH. Marami po tayong nakausap ng mga regional directors ng DPWH, yung mga oldies ika nga, na nagtuturo dito sa undersecretary na ito bilang siyang naging kasapakat ng ilang mga politiko. At may nagsasabi pa nga daw na inuunti-unti nila itong listahan sapagkat may 6 daw. 6 according to Attorney Fortun, Raymond Fortun, ito pong abogado ni Bryce Hernandez, 6 na senador. 6. So, kahapon ay, nakarang araw, sino ba ang nakasuhan? Si Jinggoy Estrada at si Senador Joel Villanueva. At sumunod naman tong si Escudero at si Binay. No? So may dalawa pa. At may nagsasabi na yung last na iahayag nito ni Bernardo ang siyang tunay talaga na utak dito pong pagsisindikato ng DPWH. Okay? Yan po yun. Alam na po natin pero di mo muna natin sasabihin, no? Pero damaging ho talaga itong testimonya ni Bernardo laban dito kay Senador Chis Escudero. Ang sabi po nito ni Bernardo, nakita daw sila o naging malapit na kaibigan niya itong si Senador Chis Escudero nang inintroduce ito ng isang businessman na nagngangalang Maynard New. Ito si Maynard, pati si Bernardo, matagal lang silang magkaibigan. At si Chis Escudero naman ay kaibigan matalik nitong si Maynard New. At dinapitan daw siya ni Maynard New at nagsabi sa kanya na magsumite ng ilang mga projects, no? Dito kay Maynard New. At ang mga project ito ay kadalasan nasa Valenzuela at Marinduque.
na nakalagay din naman dun sa General Appropriations Act. Ang sabi pa rin ni Bernardo na 20% ng 800 million or about 160 million ang binigay niya di umano dito kay inyo at sinabi niyo na ito po raw ay para kay Escudero. Okay? Si inyo po ay pagmamayari niya yung tinatawag na Cosmic Technologies Incorporated. At noong 2024 naman, last year, isang staff member daw ni dating Senador Binay ang pumunta kay Bernardo at humingi ng 15% kickback sa ilang mga proyekto na humigit kumulang ay ang amount po niyan lahat-lahat sa 15 million na yon ay 37 million na di umano dinala ni Bernardo itong pera na ito sa bahay ni Binay sa Makati. Inakusahan din po ni Bernardo si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana sa pagre-request ng mga referral sa mga DPWH officials. At sinabi naman ni Bernardo na ini-refer niya ito pong si Mario Lipana kay dating DPWH engineer, district engineer Bryce Hernandez. Samantala, meron pang mga nasangkot ito pong Department of Education Undersecretary si Trigib Olivar. Na ito po ay dating nagtrabaho kay dating Senator Bong Revilla at kay ngayon ay Education Secretary Sani Angara. Noong 2024 din, bago mag-eleksyon, ito pong si Yusek Olivar ay tinawagan po siya para sa isang meeting for program appropriations. At humingi ito ng list ng mga proyekto. Nagprepare naman po ito pong si dating District Engineer Henry Alcantara ng mga proyekto na umigit kumulang ay 2.85 billion. 2.85 billion na inirelease po ito sa kanyang distrito sa Bulacan. Okay? At nadawit din ulit yung pangalan ni Representative Saldico at ni Bong Revilla naman. At doon sa mga transaksyon po nila, nagkasundo daw, ito pong si Bernardo at Alcantara na magkaroon ng 2% kickback doon sa budget insertion. Okay? So, ito po yung nangyari ngayong araw na ito. At nadawit din ang pangalan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sinasabi ay humingi din daw ng kickback. So, ang kulang-kulang na kickback yan ay malamang ay sangayon kay Engineer Alcantara ay tinatayang 65% noong kaukulang budget. So, kung 1 trillion yan, 650 billion. Yung na-kickback. Hindi, tama. 650 billion ang na-kickback po ng mga to pinaghati-hatian at 35% lamang ang natira. So, ganun po sinalaula ng mga taong ito ang ating pera. Okay? So, again, ang nagrekomenda na po ang National Bureau of Investigation ng pagsasampa ng kasong malversation dito po kay Senator Francis Escudero at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na natalo na nga sa eleksyon, makakasuhan pa ngayon. At si Nancy Binay. At yun nga po, tinawagan po ng Great PH TV si Nancy Binay, yung malalapit kay Binay, pinabulaanan po nila ito pong aligasyon na ito. Samantala, yung dati namang security consultant po ni Representative Ako Bicol, Representative Saldico, si Orly Regala Gutesa, ay direktamenteng ginuso o tinuro si dating House Speaker Martin Romualdez at sinasabi na humingi din daw ng kickback.
Okay? Sa kanyang testimonya, no, siya po daw ay nagdala ng mga luggages na dinescribe ni Representative Saldico na mga basura, no, na mahigit kumulang 48 million, no, sa iba't ibang mga lokasyon. So, kinukuha yung pera dito sa 56th floor ng Horizon Residences sa Bonifacio City, na kung saan ay nakatira si Ko doon, at dinadala sa 28th floor, Ladybug Corner, Dragonfly Street sa Valle Verde 6, Pasig City. O, sa bawat di umano mga kanilang mga garbage duty, ika nga, yung pagdadala ng pera, ay ito po ay tinatanggap ng dalawang tao. Ang pangalan po ay John Paul Estrada at Mark Texay, na mga ahente o mga executive assistant po ni Congressman Saldico. No? Okay. Ito pong si Mark at Paul daw, sila po ang nagka-count. Binibilang nila yung mga perang dinadala. No? At isinasakay ito sa mga suitcases at dinadala doon sa condo unit nito pong si Saldico. At sa pagkakaalala ho nila, meron nung isang instansya na 46 suitcases ang kanilang dinala. Pero nakaabot lang ho daw sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez mahigit kumulang 35 suitcases, no, na i-deliver dito sa bahay ni Romualdez sa 42 McKinley Street sa Taguig. McKinley Street. Yung 11 suitcase naman ay iniwanan dun sa 56th floor ng Horizon Residences. So 3 beses daw ito nangyari. No? So anong masasabi niyo diyan? Kumbaga, laglagan na. Naglalaglagan na ho kasi alam mo nila mangyayari sa kanila. Ngayon, whether sumuga sila o hindi, alam na ho kasi talaga ng gobyerno kung ano yung nangyari. At ito pong pangyayaring ito ay bunsod nung eleksyon. Matatandaan niyo po, di ba, marami hong sumama nung Partido Federal ng Administrasyong Marcos. Bakit? Ang dahilan po, mahigit 200 yata ng mga congressman sumali dyan. Dahil nga po dito, dahil nakatsunog sila, naamuyan nila na yung mga flood control projects, yung pera doon, yung mga budget doon, yan po ginawang sangkalan para magkaroon ng mga campaign funds, ito pong mga kandidato. Lalo na kandidato ng administrasyon. Kung matatandaan po ninyo, si Bong Revilla po ay kandidato ng administrasyong BBM. At marami pa po sila, mahigit, kung natatandaan ko, mahigit 9. No? Pero siyempre, may mga pangangailangan din yung mga congressman, no? Nung nakaraang eleksyon. So lahat-lahat po yan, yung mga na-deliver, ito po yung mga commitment para masuportahan yung mga pambato ng administrasyon. Okay? So, yan po yung nangyari dyan. Nagamit po yung ating pera doon po sa campaign funds. At syempre, to line up the pockets of these scrupulous politicians, no? Mga walang binesa. No? Sa totoo lang, sa